Hello. Hello, good morning everyone. I'm Alvin Bacal, the CTO and one of the founder of iBoard Living. So, iBoard Living is a rental property management platform where you can post your listing, your properties like apartment, boarding house, any properties commercial. Then, if the renter, if you are a renter, you want to find a room, is you can find it here in our marketplace. And also, if you are a service provider, you can list your services in our marketplace so that many renters and properties can see your services. So iBoard Living is a 3-in-1 application for service provider, property owners, and renters. So ano difference niya pag halimbawa, you mentioned kanina, di ba, commercial. Pwede rin ba ordinary people? Yes, boarding houses, ordinary apartments, small. Halimbawa, I want to convert my house into a B&B. Oh, yes, pwede. Pwede. Tapos yung pinagkaiba namin sa iba is yung ibang application or ibang platform is from booking lang. Then meron naman ibang parang marketplace ng inquiry. So yung pinagkaiba namin is you can pay in our platform. It will generate invoices and digital contract. You will sign it digitally. And after that, pupunta ka ng mga monthly payment kasi 1 month lang yung ano namin, yung pinaka-minimum namin. So sa start, sa mid at saka sa end ng contract nyo, nandun kami. Kasi need nyo din mag-end ng contract or mag-move out sa system namin. Ang mode of payment nito is pwede online payment. Online. Merong GCash, Paymaya. Paymaya. Madami kaming payment channels na pwede. Pwede rin ba yung mga international like Paymaya? Yung international is ongoing pa kami sa ano namin. Pati yung check na payment. Ongoing kami sa pag-integrate ng mga na yan para ma-available na sa aming platform. So, is it free or magbayad to? As of now, is it free? So, eventually, you plan to have it, may subscription? Subscription. We are planning to develop another feature that it will make something new to people. So right now, parang funded or meron kayong... Funded kami ng DICT. Yes. Ayun. Kami yung kauna-unahang startup grant fund ng DICT sa Leyte. Ano yun? Parang binigyan kayo ng grant or what? Yes. Parang competition siya ng mga startups. So I think out of more than 100, 10 yung nakuha. So isa kami sa regional. Ano yung pinaka-privilege nyo doon? Yung mga government assistance. I mean, yung funding, how much? Okay, mga 1 more or less. 1 million? Okay. One time na binigay yon or? One time. So yun ang ginamit nyo pag-develop ng app? Yes. Or buo na yung app na pinropose nyo sa kanila? O yung concept lang pinropose nyo? Paano ba nangyari? Meron ng development. Binigay, continue. And you use the money to, ginawa? Marketing? Both marketing and development. Okay. So, ano yung mga direction natin? What's the direction? So, as of now, nandun kami sa Cebu, naghahanap ng mga property owners na pwedeng ng mga... As of now kasi meron kaming marketing strategy namin is pupunta kami ng mga universities para yung mga universities kukuha na kami ng details yung mga gustong mag-review sa ibang lugar like sa amin sa province, pupunta ng Cebu para mag-review doon or mag-OJT. So, nang kumukuha kami ng mga properties doon na pwede namin i-renovate na konti lang, kahit na pang lagay lang ng mga pintura, then mga double deck, then pinawapunta namin doon, tapos kami na yung mag-serve sa kanila from port to the property, to the rooms. So ganyan yung namin para makakuha kami ng madaming properties.
So, bali, naghanap kayo ng mga properties doon Oh, yes po. na you're gonna renovate, you know? Oh, yes po. And para yun ang magiging one of the na pwedeng parent, you Oh, yes know? po. Nandiyan sa flyers yung mga current namin na ano dito. So, dito yung mga location ng ano namin sa Cebu. Oh. Pero yung mentioned Cebu, di ba, yung kagagaling na ng baha at Oh, yes, yes. lindol doon? Buti na lang walang damage doon. Wala na damay dito? Wala. Ah, Doon nice. sa Lapu-Lapu yan. Mm. Wala naman doon na. Yun. Thank you. Thank you.